What's up mga kol, and for today's video mga kol, istoryahan na to unsaon pag-renew sa ato ang registration sa atong sakyan. Is for example kani nga unit no, DG64W na Mazda edition. So first din yung button niya, ako step by step ni mga kol para kabupod na mo ID. Actually first time na ako nag-renew o ganang registration sa akong unit. Actually 1 year na nga paso no. So first din yung buhaton mga kol is adto mo sa testing center na magpa-emission test mo. And diri sa Cagayan de Oro akong i-recommend ang auto profile, which is dito ko gikan. And then ang inyong buhaton lang is inyong dalon is ang photocopy, original o photocopy sa yung CR o OR no, sa inyong previous na mga registration. So OR o ang CR ninyo, photocopy o original. And then photocopy po sa inyong valid ID. So pagabot dito sa auto profile, wala na ako na video kayo na kay lobat ko. Pagsulod nimo dito, parking nimo yung sakyanan, and then mo sulod ka sa sulod, mga ikog number sa security guard. So tagaan kag number sa security guard. After ana dito din ka sa cashier. So ato ka sa cashier, magbayad ka. So akong nabayaran no kani nga unit is 880 no, sa pangutanon ka kung brand new or sa bani nga kuan. So akong gingon is surplus no. So 880 sa nabayaran ako ani sa emission test no, or sa check up. Kay check up man lahat tanan, dili lang emission smoke ang ilang i-check up kundi i-check up tanan. After na ana no, kailangan magitag insurance no, CTPM no, ng third party nga compulsory gina sa LTO, pangitangin ka sa LTO ng insurance. Nanay insurance mo ang kanindot sa auto profile kay nanay dito ang insurance, ang Stronghold Insurance Corporation no. So mo po na akong gamit po ni gikuha ni Dudong Laagan no, pagkuha na ko ni nga unit no, Stronghold Japon. So pagbayad nimo sa cashier no, pangutanon ka kung na naka-insurance or wala. So kung wala pa, so tagaan kanya dito ra po ka magbayad sa cashier sa insurance no. So ang nabayaran nako sa insurance is 690 no, mo siya sa CTPL. So dito ra gyapon magbayad sa insurance. Dayon tagaanin ka og kanang resibo sa cashier kay i-register ka dito sa kanang insurance sa Stronghold. Kinamang niya po ng Stronghold dito sa sulod. So tagaan ka utrog number para sa Stronghold. After ana no, mga pila ka minutes, manawag dayon sa imo kung nanay bakante sa sulod. Kay usually na kay park man imong sakyanan sa gawas kay wala pay bakante. So mga nawag na sila once after nimong bayad, manawag na sila para isulod ang imong sakyanan dito sa kung asa itas imong sakyanan. So dito sa sulod. So kung ano may masakyanan, dayon imo gisulod, bili na nimo ang yabi. Balikan ra day nimo siya, no? Tawagon ra ka balik kung mahuman na siya og kanang test tanan-tanan. So ang nigawas, so mo ni ang imong kwaon, mo ni ang resulta, no? Mo ni siya ang resulta. Ano yung mga checking diya, kay mo na ilang gina-check nila diha. Mo na siya. So ang remarks is pass no. So kapasar tong unit. So after din ana dayon no, kuwat ka sa imong insurance, kahit mahatagan na ka sa imong insurance, ma-process na imong insurance mo ni hatag sa insurance din mo. So dito ra tanan process no, ang insurance o ang emission test. So auto profile. So tip na ko before mo mag emission test o magpakuan, dapat a day before or 2 days before ana sa inyong sakyan pag adto dito, make sure nga naka PMS na mo, naka heavy PMS mo, or naka check na mo, naka change oil na mo tanan-tanan para dili mo mabagsak sa smoke smoke testing. So di mo mabagsak ana kung nakapaan mo. Then check all no, tanan-tanan no, ang lights ninyo, ang kanang inyong busina no, ang inyong horn, and then tanan lights, signal lights, headlights, ang dire sa likod no, park lights, ang brake light, tanan-tanan lights. So make sure nga condition ang inyong sakyanan pagsulod dito sa auto profile. Kay once dire sa kuan sa ilang gi-check na dagan kag ma-X ana kanang gi-check diha, possible nya di ka makapasar sa testing ano no. So after din ani dayon no, so ako mag-update ra ko tomorrow kung
pa maabot. Dugay pa maabot. Dugay pa ito may entertain ya. Kasi nag-parking to sa Juan. Parking to sa sentro. Kanina kong chika, hindi kong pilapan. So kita dali yung mga alas 10. Pero wala pa ang ganda. Hindi. Si oras na. So, what's up mga call? So, renewal update tayo mga call, no? So, finally, no? Na-renew na tayo. So, total na bayaran natin is 5,010 because may isang paso tayo na 1 year. So, na umta ka renew last year. So, penalty taog 1,000 sa isang taon, no? So, supposedly it's 4,000, no? Lang sana yung mababayaran natin sa renewal. So yun mga call, actually nandito ako sa sub office, sa direct office sa Agusan, no, sa LTO office dito sa Agusan. Disappointed lang ako, no, sa process ng pagre-renew actually kasi siguro hindi naman sa lahat ng LTO office, no, sa buong bansa, siguro dito lang siguro sa or nagkataon lang, no, per experience because i-share ko lang sa inyo yung experience ko na nag-renew ako sa LTO. Medyo uminit yung ulo ko kasi ang tagal, no, maaga tayong pumunta sa LTO office tapos na-serve tayo natapos sa mga around 10:40 AM, no, so pumunta tayo 8 AM, so mga 2 hours at most, no, 2 hours kasi pagdating natin sa office kanina, sa LTO office kanina, wala pa yung in charge, no? Hindi pa dumating yung in charge. Siguro ngayong araw lang siguro, or I don't know, no, kung yun ang ginagawa nila, but yes, no, yun yung proseso. Disappointed kasi akala natin madali yung pag-process natin ng renewal. Kung nag-agal lang sana yung empleyado na in charge, no, LTO dito sa sa sub-office nila. So I hope, no, sa lahat ng mga LTO office, no, sub-office sa buong bansa, no, wag sana kayong kumbaga sana mapabilis ninyo yung sistema niyo sa pag-process ng renewal kasi kumbaga nakakawalang gana kasi pag mag-renew. Kaya yung iba, mga tao siguro ayaw nang mag-renew, no, kasi ganito yung proseso. At saka ang daming mga fixers, no, hindi naman talaga mawawala yung mga fixers sa mga tabi-tabi, no, ganyan talaga yan, no. So ngayon lang, disappointed lang ako sa proseso. Although naglagay kayo ng chart doon sa labas na yung ilang minutes lang yung process sana, kaso hindi sana dapat aabutin ng 1 hour, no, yung pag-process ng renewal, pero yun nga ngayon umabot ng 2 hours. I don't know what happened, but isa sa dahilan is matagal dumating yung in charge talaga. Yun talaga yun siya. Nakakainis, no. So yun lang mga call, yung proseso ngayon, yung proseso ngayon is actually easy lang talaga. Ibigay mo lang yung lahat ng mga requirements sa evaluator, tapos ipirmahan ng hepe ng LTO, at saka after ng evaluation, kompleto lahat yung papers, no. Hindi na i-check yung unit. Sa akin, hindi na chinek yung unit natin kasi na-undergo na siya ng testing kahapon sa auto profile. So ngayon, evaluate lang yung mga papers, dala natin documents, and then do sa cashier. Pag tinawag yung pangalan mo sa cashier, magbabayad ka ng fee, kung magkano yung renewal, and then ito na yung lalabas na renewal paper. So yun lang mga call, and sana may natutunan kayo sa step paano mag-renew, no, sa mga bagong users lang, sa mga bagong owned na mga unit ng mga sasakyan, no. So ganun talaga yung proseso ng pag-renew ng mga sasakyan natin. Siguro konting pasensya, no, take it from me kasi oh my god, na-stress ako sa in charge, tagal-tagal dumating, at saka pagdating pa niya nag-meeting pa sila. So yun, mataas na yung pila, tapos maraming nainis na mga magre-renew, no. So hindi lang ako yung nainis, marami kami. So pero sa ano lang yun siya, sa renewal lang na area. Yung sa license okay naman siya, yung pagkuha ng license okay naman. Yun doon lang talaga kami sa
sa renewal kasi marami ng tao tapos wala pa yung in charge. Sana sa in charge, no, sa mga empleyado sa government kagaya ng itong office, sana naman on time tayong mag-duty sa opisina natin kasi binabayaran kayo ng mga tao, yung tax, yung sahod ninyo, taxes namin yan. So sana pagbutin natin yung pagtatrabaho natin. So yun lang, adios. Please share this video for everybody. Bye bye.